Max POV. Nandito ako sa grocery. Babalik na si Bossing sa bahay niya kaya inutusan niya akong lamanan ang ref niya. Sa pagkakaalam ko, ayaw pa siyang payagan ng ina niya pero mapilit siya. Pumapasok na rin siya sa trabaho. Medyo nakakalakad naman na siya, hindi lang niya pwedeng persahin ng mga binti niya, kaya naka-wheelchair pa rin siya. Papunta ako sa may meat section nang bigla ako mapahinto na makita ko ang babaeng may tulak ng tray sa may dulo, si Amira. Tumaas ang isang sulok ng labi ko. 2 linggo nang nakakalipas mula nang puntahan niya ako sa ng ina niya. Ibig sabihin 2 linggo rin mula na makipagbati ako kay Warren. Speaking of Warren, makulit siya. Bigla na lang siyang sumusulpot kung nasan ako. Kapag nga nakita ko siya ngayon dito, hindi na ako magugulat sa kanya. Hindi ko na lang pinansin si Amira at nagpatuloy na sa may meat section. Wala namang binilin sa akin si Bossing kung ano ba talaga ang dapat kong bilhin. Basta binigay lang niya sa akin ang card niya at mag-grocery daw ako. Madami na akong pinamili at medyo mabigat na ang malaking pushcart na dala ko. Ngunit habang nagtitingin pa ako ng pwede kong bilhin, nakasalubong ko na si Amira. Huminto pa talaga to sa gitna kaya hindi ako makadaan. Matalim ang tingin niya sa akin pero hindi ako natatakot sa kanya. Sinalubong ko ang mga tingin niya. Why are you here? Hindi mo ba nakikita? Mukha ba ako nagsiswimming dito? Balagbag na sagot ko sa kanya. Obvious naman na namimili ako. Magtatanong pa siya. You need a membership para makapasok dito. Hindi uso sa mga lugar na to ang cheap na kagaya mo. Mapang insultong saan niya sa akin pero nginitian ko lamang siya. Si Bossing mismo ang kumuha ng membership ko sa shopping market na to. Kaya may membership ako kung yun ang hinahanap niya sa akin. Pinapasok ako ng guard, ibig sabihin, meron ako. Alam ko naman naghahanap lang siya ng buta sa akin para awayin ako. Pero kung dati umiiwas ako sa gulo, ngayon hindi na. Lalo na kung gulo ang kusang lumalapit sa akin. You're really trying your hard to be part of our society. But no matter what you did, you're still the poor girl that Warren's pity on. Bahaga kong kiniling ang ulo ko sa sinabi niya. Pinakatitigan ko siya. Maganda naman siya at mayaman. Tila makukuha niya lahat ng gugustuhin niya pero halatang punong-puno na insecurities ang katawan niya. Maarteng napatakip to sa bibig niya habang kunwari nanlalaki ang mga mata. Oops, I'm sorry. Nasanay kasi ako magsalita ng English. Hindi nga pala nakakaintindi ng ibang lingwahe mga mahihirap na kagaya mo. Mabanghusgang litanya pa nito. Gumisi ako sa kanya. Akala niya yata mapipikon ako sa sinabi niya. Pero kalmado pa rin ako kahit na gusto ko na siyang sapakin. Ako hindi nakakaintindi ng English, si Juanet Bossing pa lang mga puro Inglesero na. Tsaka nakapag-aral ako, no? Di lang ako nakagraduate ng kolehiyo kaya may alam ako. Naiintindihan ko lahat ng sinasabi mo. Ikaw, kailan mo maiintindihan na ayaw ni Warren sa'yo? Biglang nanlisik ang mga mata niya sa sinabi ko. Ginaya ko ang ginawa niya kanina. Tinakpan ko rin ang bibig ko ng palad ko at kunwari nagulat sa sinabi ko. Oh my! Talagang inartihan ko ang pagsasalita. Teka, nagkagusto ba talaga si Warren sa'yo dati? Baka naman hindi. Namumula na ang mukha nito sa galit. Tila gustong sumigaw pero hindi magawa dahil maraming tao. Mas lumaki ang ngiti ko sa kanya. Pinihit ko ang cart na hawak ko para iwasan siya at lampasan, pero huminto ako na magkatapat kaming dalawa. Move on ka na. Nakaka-cheap ang maghabol sa isang lalaking ayaw naman sa'yo. Pabulong na saad ko sa kanya, bago tuluyan ko siyang nilampasan habang malaki ang ngiti sa mga labi ko. Hindi ko alam pero ang gaan ng pakiramdam ko. Dati kapag may nangiinsulto sa akin, hinahabaan ko ang pasensya ko. Pero ngayon parang gusto ko na lang pumatol. Mabilis ako nagpunta sa cashier. Nagbayad ng mga pinamili ko. Hindi ko na nilingon si Amira na mukhang kung hindi ko pa iniwan at nagpatuloy ako sa pakikipagsagutan sa kanya ay malapit nang magwala. Na matapos ako magbayad, nagtungo na ako sa parking lot. May kotse naman akong dala. Isa sa mga kotse ni Bossing.
Binuksan ko ang hulihan ng kotse para ilagay doon ang mga pinamili ko nang mapatingin ako sa sasakyang huminto sa tabi ng kotseng gamit ko. Isang lalaking malaki ang ngisi sa akin ang bumaba mula doon. Long time no see, Max. Bati sa akin ni Morris. Do you need help? Tanong pa niya sa akin pero sumandal lang naman siya sa may likuran ng kotse niya habang nakatingin sa akin. Hindi na, kaya ko na to. I agree. Sayang naman ang mga muscles mo kung di mo yan mabubuhat. Mapang-asar na saan nito pero hindi ko na siya pinansin. Kapatid siya ni Bossing pero hindi sila close. Sa pagkakaalam ko pa nga hindi sila magkasundong dalawa. How's Winston? Biglang tanong niya sa akin kaya napahinto ako sa paglalagay ng mga pinamili ko sa likod ng kotse at bumaling sa kanya. Mabuti, bakit di mo siya dalawin? Ngumiti lang siya sa akin at humakbang to papalapit sa akin. Kinuha na mismo niya ang maliliit na kahon para ilagay sa kotse. Ako na, kaya ko naman to. Mamimili ka rin ba? Pumunta ka na. Pigil ko sa kanya. You also don't like me? Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Hindi sila close ni Bossing pero wala namang dahilan para ayawan ko siya dahil wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Tsaka kung ano mang away pamilya nila, labas na ako dun. Di naman ako part ng family nila para makigulo pa ako, no? Hindi, pero baka maabala ka pa. May bibilin lang ako. Utos ng mahal na rin ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi nakakagulat kung may girlfriend na siya. Gwapo rin naman siya. Bilin mo na, baka magalit pa sa'yo yon kapag matagal kang bumalik. Talagang pinagtatabuyan mo ko ha? Ayaw mo bang maging tropa ako? Sinarado ko na ang likod ng kotse at humarap sa kanya. Max! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko kay Morris nang biglang may tumawag sa pangalan ko at paglingon ko. Nakita ko si Amira na nagmamadaling lumapit sa akin. Kitang-kita ko ang akmang pagsabunot niya sa akin pero biglang gumitna si Morris at tinulak to palayo. Dahilan para mapaatras si Amira. Muntik pa itong mapasalampak sa semento kung hindi nakahawak sa kasunod na kotseng nakaparada. What are you doing, Amira? Tanong ni Morris kay Amira. Shut up, you bastard. Anong karapatan mo na itulak ako? Galit na tanong ni Amira kay Morris nang makatayo to ng tuwid. Don't tell me close din kayo ng babaeng yan. Kung sa bagay, mas bagay kayong dalawa. Isang sampid at isang mahirap. Panginsulto ni Amira kay Morris. Pero hindi kami baliw. Wika ko na nakasilip mula sa likod ni Morris. How dare you to call me crazy? You bitch! Muli akong tinangkang sagurin ni Amira pero nahawakan siya ni Morris kaya napangiti ako. Skandalosa si Amira. Kahit mukha siyang class dahil sa pananamit niya, hindi maitatago ang pagiging palengkera niya. Enough! Malakas sa saan ni Morris. Don't tell me what to do. Get out of my way, sigaw ni Amira. May napapatingin sa gawin namin. Nakita ko pa ang isang babae na pasimple kaming kinunan ng video kaya hinawakan ko si Morris sa damit niya para patigilin siya. Mahirap na kapag nag-viral kami. Uso pa naman ngayon ang mga taong mahilig magpakalat ng video kahit walang consent. Bumaling sa akin si Morris. Umiling ako sa kanya habang nakikiusap ang mata ko na hayaan na niya si Amira. Let me go! Malakas ang boses ni Amira, hawak-hawak pa rin siya sa pulso. Pinakawalan naman siya ni Morris. Go! Or else I will drag you out of here and make sure that your face will be in the news. You have to remember, I saw you 5 years ago. Dinig kong bulong ni Morris kay Amira dahilan para mamutla ako. Hindi ko alam kung anong nais iparating ni Morris pero kita ko ang takot sa mukha ni Amira dahil sa sinabi niya. Nanahimik din tong bigla at walang salitang umalis. Ano nangyari? Nagtatakang tanong ko kay Morris. Nagkibit balikat lang to bilang sagot. Sige, papasok na ako sa loob. Baka mapagalitan na ako kapag hindi ko pa nabili ang pinabibili sa akin. Paalam nito at tumalikod na rin sa akin. Bumuga ako ng hangin. Napailing na lang sa nangyari bago sumakay ng sasakyan. Nagtungo ako sa bahay ni Bossing. Walang tao. Tanging ako lang nakakapasok dito kaya mag-isa kong hinakot papasok sa loob ang lahat ng mga pinamili ko. Pawisan na ako nang matapos ako. Inayos ko pa ang mga yon kaya natagalan ako. Tanghali na kaya nagluto na rin ako ng pupwede kong kainin. Matapos kong mananghalian, nagpahinga lang ako saglit.
Tumingin ako sa buong paligid ng bahay. Dati naman kahit dalawa lang si Bossing at Miss G sa bahay na to, parang buhay na buhay ang bahay pero ngayon parang wala nang buhay. Nagtungo ako na second floor para maglinis saglit pero habang nililinisan ko isang bintana, napatingin ako sa puting van na nakaparada sa may hindi kalayuan. Wala namang bahay sa tapat na yon pero may van na nakaparada. Kanina nang duman ako doon galing sa pamimili, wala naman akong natatanda ang may van doon. Hindi ko na lang yun pinansin at nagpatuloy na sa ginagawa ko. Hapon na nang matapos ako sa paglilinis. Saka ko palang naalalang tignan ang phone ko at nakita ko ang 89 missed calls ni Warren. Ganito siya kapag di ko nasasagot ang tawag niya. Hindi niya ako titigilan kaso nakasilent pala ang phone ko kaya kahit anong tawag niya hindi ko maririnig. Ang dami rin niyang mga text sa akin. Hindi ba siya busy sa trabaho? Mamaya mapagalitan na naman siya ng ama niya. What are you doing? Busy? Max, sexy love. Kumain ka na ng lunch. Gusto mo magpa-deliver ako sa'yo? I'll be in the meeting. Max, answer my call. Are you mad? Are you really mad? Napailing na lang ako sa mga text messages niya. Hindi ako nag-reply sa kanya at muli ko yung binalik sa bag ko. Sure naman ako pupunta siya mamaya sa apartment ko. Kaya mamaya na kaming mag-usap dalawa. Kulang na nga lang tumira siya sa apartment ko dahil palagi na lang siyang nandun. Mag-aalas 6 na kaya uuwi na ako. Naglakad ako palabas ng subdivision kahit ang sabi ni Bossing pwede kong gamitin ang kotse niya para hindi ako mag-commute. Marami naman kasi siyang kotse kaso natatakot ako na baka magasgasan ko. Uso pa naman sa lugar namin ang nanggagasgas ng kotse. Idagdag pa ang mamahalin ng sasakyan niya kaya takaw pansin kapag ginamit ko. Nandoon pa rin ang van na nakita ko kanina pero hindi ko na lang pinansin. Baka pagmamayari ng isa sa mga bahay na nakatira dito sa subdivision. Minsan kasi nagpa-park din sila sa labas. Kaso ang pinagtataka ko lang, bakit sa tapat kung saan walang bahay yon nakapark? Sumakay ako sa tricycle na eksaktong dumaan nang makalabas na ako ng subdivision. Dumidilim na kaya nagpadiretso na ako papunta sa apartment ko. Medyo may kamahalan nga lang ang pamasahe. Tinatamad na rin kasi akong magpalipat-lipat ng sakayan kaya inarkila ko na lang. Napatingin ako sa driver nang mapansin ko, bumabagal ang takbo niya hanggang nasa may parteng kokonti ang tao. Akala ko mabagal lang talaga ang takbo pero hanggang sa huminto na ito. Ano pong nangyari? Tanong ko sa driver dahil baka nasiraan pa kami. Hindi sumagot ang driver. Bumaba ito at walang imik na umikot papunta sa akin kaya nagmamadali akong bumaba. Pero bago pa ako makahakbang, napatigil ako nang tutukan niya ako ng kutsilyo sa may leeg. Napamara na lang ako sa utak ko. Tangina, hold up pa yata. Hindi ko naman talaga inaasahang hold upper pa lang nasakyan ko. Parang ang malas ko ngayong araw. Gusto ko lang namang umuwi pero mukhang mapapahamak pa ako. Mas lalo akong napaatras dahil sa kutsilong nakatutok sa akin pero bumangga ang likod ko sa tricycle kaya hindi ako makagalaw. Pasimple akong tumingin sa paligid. Walang tao. Mahabang kalsada at magkabilang side ay matataas na pader lang ang nakikita ko kaya wala akong mahihinga ng tulong kahit sumigaw ako. Tumingin ako sa mukha ng lalaking nasa harapan ko. Balbas sarado ito. Malaki ang tiyan at mukhang di gagawa ng matino, pero hindi ko akalaing masamang tao pala talaga ito. Anong kailangan niyo sa akin? Kinakabahang tanong ko sa kanya, kahit na alam kong hindi ko na siya kailangan tanungin pa. Kuya, kung hold up to, nagkakamali ka. Wala akong pera. Saad ko habang nilalakasan ang loob ko. Galing ka sa mamahaling subdivision at mukha kang mayaman kaya huwag kang magsinungaling sa akin. Akin ang bag. Utos ito sa akin. Kuya naman, boss kong nakatira doon, hindi ako. Sa tingin mo sasakay ako sa tricycle mong aalog-alog kung mayaman ako? Katwiran ko pero idiniin niya ang kutsilyo sa leg ko, kaya natahimik ako. Napagkamalan pa akong mayaman. Sa itsura kong to, adik yata ang mamang to eh. Ito, kahit kunin mo na tong bag ko. Pinagduldulan ko pa sa kanya ang bag ko, wag lang niya akong saktan. Kung ano mang laman ng bag ko, pwede ko pang mabawi ulit yun pero kapag sinaksak niya ako at natuluyan ako ngayon, hindi ko na mababawi pang buhay ko.
Inagaw nito sa akin ang bag, pero mukhang wala pa rin siyang balak na pakawalan ako dahil hindi pa rin niya inaalis ang kutsilyong nakatutok sa leg ko. Ang pinakamahal na naman ng bag ko ay ang cellphone ko na binili ni Warren. Tsaka may ilan akong cash sa bag pero puro orange naman ang kulay noon. Yung kwintas na suot mo, akin na. Sigaw nito sa pagmumukha ko. Napapikit ako nang maamoy ko ang hininga niya. Amoy imbornal. Akmang hahawakan niya ang kwintas na nasa leg ko nang pigilan ko siya. Dinakot ko ang damit ko sa may dibdib ko para hawakan ang nakatagong pendant. Kunin niya na ang lahat sa akin, wag lang to. Binigay ito sa akin ni Lolo at ito na lang ang tayong alaala niya sa akin, kaya handa akong makipagpatayan para sa kwintas na ito. Kuya, ibalato mo na sa akin to. Peke ito sa bangketa ko lang to nabali. Hindi mo rin to mabibenta. Pakiusap ko sa kanya. Gusto kong lumaban sa kanya, pero baka bigla na lang niyang itarak sa leg ko ang kutsilong hawak niya. Parang sasabog ang dibdib ko, pero sinubukan kong di magpakita ng takot sa kanya, lalo na't nakatutok sa leg ko ang kutsilyo niya. Mas idiniin niya ang kutsilyo sa leg ko at naramdaman ko ang pagguhit noon sa balat ko kaya napaigik ako. Ibibigay mo sa akin? O gusto mong gilitan ko pa yung leg mo bago ka sumunod? Nauubos ng pasensyang saan nito. Napalunok ako. Bakit ba ngayon pa walang dumaraan na sasakyan dito? Dapat sana nagpasundo na lang ako kay Warren kung alam ko lang na maho-hold up ako ngayon. Kasong alam ko, busy siya ngayon kaya hindi ko na inabala pa. Muli niyang sinubukang kunin ang kwintas ko, pero mabilis kong hinawakan ng kutsilyo, saka siya tinuhod sa pagitan ng mga hita niya, dahilan para mapaatras siya sa sakit. Ramdam ko rin ang sakit ng kamay ko dahil sa paghawak ko sa talim ng kutsilyo pero hindi ko yun pinansin. Ang nasa isip ko lang ay ang makatakas ako. Namimilipit ang sakit sa lalaki kaya't sinamantala ko yon para sana tumakbo pero nahawakan niya ako sa kamay ko. Nakangiwi ito sa sakit pero kita ko ang galit sa mga mata niya. Puisit kang tomboy ka, di ka makakatakas sa akin. Malaking perang binayad sa akin kaya hindi ka pwedeng makatakas. Anito habang mahigpit ang hawak sa akin. Anong ibig ninyong sabihin? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Sinasabi ba niya na may nag-utos sa kanya kaya ginagawa niya to? Umisito at umayos ng tayo kahit halatang nasasaktan pa. Ang utos sa akin, itumbak ka kung kinakailangan kaya't subukan mong tumakbo. Papatayin kita. Banta nito sa akin. Pakawalan ninyo ko. Wala akong kasalanan sa inyo. Sa akin wala. Pero mukhang malaki ang atraso mo sa nagbayad sa akin kaya pasensyahan tayo. Ngumisito sa akin na parang baliw habang ako naman hindi na makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung sino mag-uutos na patayin ako. Si Amira ba? Siya lang ang huling natatandaan kong nakatalo ko kanina sa grocery. Siya lang at ang ina niya ang alam kong may galit sa akin. Gaano kahalang ang kaluluwa niya para mag-utos siya ng tao para saktan ako. Ito na ba ang bantang sinasabi ni Lauren sa akin kapag hindi ako sumunod sa gusto niya? Ngunit hindi na ako natatakot kaya sinipa ko siyang muli. Mukha namang di rin niya ako bubuhayin kahit maging mabait ako at sumunod sa mga sasabihin niya. Alam ko na sasaktan pa rin niya ako. Sinigurado kong talagang basag ang itlog ng mamang to sa pagkakasipa ko sa pagitan ng mga hita niya. Napasalampak ito sa sahig dahil sa pagkakasipa kong muli. Pero bago siya mapaupo, gumuhit ang kutsilong hawak niya sa braso ko, dahilan para magkaroon ako ng mahabang sugat doon. Ngunit hindi ko yun ininda at nagmamadali na akong tumakbo palayo. Mabilis akong tumakbo habang hawak ko ang braso kong may sugat. Hindi naman malalim masugat ko pero mahaba yon, kaya maraming dugong lumalabas. Idagdag pang may sugat din ako sa kamay, pero di ko naisip ang sakit. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang makatakas. Hindi agad nakatayo ang lalaki, kaya hindi niya ako nagawang habulin, pero alam kong mas lalo tong nagalit sa ginawa ko. Walang dumadaang sasakyan, kaya nagpatuloy ako sa pagtakbo. Nagkataong hindi masyadong maraming bahay ang dinadaanan namin dahil mataas na pader lang nakikita ko na sa pagkakaalam ko'y likod ng isang malaking pabrika. Inihingal na ako, pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Lumingon ako at nagpasalamat ako na walang tricycle na nakasunod sa akin, pero may nakita akong paparating na sasakyan. Huminto at pinara ko ang van na paparating. Nagpasalamat ako sa hangin
At huminto ito pero nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nang bumukas ang pinto ng van, nakita ko ang laking kasakay doon. Kita ko ang baril ng isa sa tagiliran, kaya napatras akong muli. Bababa na sana ang lalaki, pero napahintuto nang makarinig ng malakas sa tunog ng gulong na kumiski sa semento dahil sa biglaang paghinto nito. Mabilis na huminto rin sa mismong harapan nito, sa harapan ng van. Kita ko ang mabilis na pag-ikot ng kotse. Muntik nang bumangga ang kotse sa van kung di lang mabilis na nakapagpreno ang driver nito. Nakahinga ako ng maluwag nang bahagyang bumaba ang salamin ng kotse at makita ko kung sinong driver noon. Get in the car.